Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Magandang umaga, Chao Sanghaw at Hotsaki sa mga tagapakinig natin dito sa DWBL 1242 kHz ang himpilan ng serbisyo publiko. At sa mga sumasubaybay sa ating social media account sa Facebook at sa YouTube, ang iyong agaran serbisyo lady, tumutunog yung isa. Ay agaran serbisyo lady, Dr. Hilda Ong ay lubos na nagagalag na muling maging kabahagi ng iyong umaga o anumang oras kayo dyan sa iyong kinaroroonan. Masaya ako makapaghatid muli ng tamang impormasyon, tamang serbisyo at inspirasyon. Salamat sa muling pagiging bahagi ng ating masayang pagsasama dito sa natatanging Pop Talk and Public Service Program. Ngayon ay April 16, 2024, araw ng Martes. Bago ang talakayan, narito muna isang mahalagang pagbati. Binabati ng iyong agaran serbisyo lady ang pamunuan ng Social Security System sa pagwawagi ng Facebook Live program nitong Usap Tayo, USSSAP Tayo, sa 2024 Asia Pacific TV Awards para sa kategoryang Community Relations or Public Service Communication category. Kinilala ng Asia Pacific TV Awards ang kahusayan at inobasyon ng mga business organization mula sa 29 na bansa sa rehiyon. Kaya muli, congratulations po sa SSS. Sa datos ng PSA o Philippine Statistics Authority, nasa 9.22 million ang bilang ng mga senior citizen sa buong bansa. Pero ang nakalulungkot, mahigit 60% ng bilang na ito ay hindi napaghahandaan ang kanilang pagtanda, hindi naging miyembro ng SSS. Kaya naman sa kasalukuyang panahon, doble ang pagsisikap ng panuan ng SSS na mas maparami ang maging miyembro nito, maging ang mga nasa loob lamang ng tahanan at mga self-employed. Sa ilalim ng pamamahala ni SSS President and Chief Executive Officer Rolando Ledesma Makasait, 2 million kada taon ang dagdag ng miyembro ng Social Pension Institution. Pag-usapan natin ngayong umaga ang kahalagahan ng pagiging SSS member at makakasama natin si Mr. Sir J. Labadia. Siya po ang head po ng Media Affairs Department mula po sa SSS. Magandang umaga, Sir J. Good morning, Doc Hilda, at sa lahat po ng nakikinig po ng inyong programa, isang mabuting araw po sa ating lahat. At Sir J, una gusto ko muna batiin na ang SSS ay nakatanggap po ng awards mula po sa Asia Pacific TV Awards. Maraming salamat po, Doc Hilda, po, no, sa inyong pagbati po sa ahensya po ng SSS. Dahil kamakailan lamang po nanalo po tayo ng Bronze Award doon sa prestigious na 2024 Asia Pacific TV Awards po. Bali, ang na-awardan po dito ay yung ating program po, yung ating Usap Tayo FB Live. Eto, at pag-usapan naman natin regarding po dito sa pagiging member ng SSS. Ano po ba ang Social Security System at ano po ba ang mandato nito? Opo. Based na rin po sa pangalan po ng ating ahensya, no, Social Security System, ito po ang ahensyang nangangasiwa po sa pagbibigay po ng Social Security Protection po sa ating mga manggagawa na nasa pribadong sektor. So binibigyan po natin ng protection ng ating mga manggagawa lalo na po sa oras ng pangangailangan, katulad po ng pagkakasakit, panganganak, pagkabalda, or involuntary na pagkawalan ng trabaho. At gayon din po yung dapat natin pinaghahandaan lagi yung ating pagre-retiro. At yung ating other final po ng benefits po, yung sa funeral and death benefit na rin po. At Sir J, sino-sino po ba ang sakop ng SSS?
Opo, yung ating coverage po or sakop ng SSS, meron po itong qualification po, no? Dalawa po ito. Unang-una po yung compulsory coverage. Ito po yung kinabibilangan po ng ating mga employees po sa private sector. At gayon din po yung ating mga self-employed, yung mga professionals at yung mga workers po na nasa informal sector. So kasama rin din po dito yung ating household employer at yung kanilang mga kasambahay na covered din po as employees. Pangalawa po na sakop din po na or classification ng coverage ng SSS ay yung ating voluntary coverage. So ito po yung kinabibilangan po ng ating mga nagtatrabaho, mga voluntary work, ating mga non-working spouses po, yung OFW po, at gayon din po yung mga naguhulog po as voluntary member. At so, ibig sabihin, kapag sa SSS, ang mga sakop lang, yung mga nagtatrabaho sa pribadong kumpanya o kaya sa mga self-employed. Opo, pero sakop din po natin yung nabanggit natin na voluntary coverage din po yung ating mga non-working spouses po. Yung self-employed, yung individual members po natin, yung OFWs po. At yung sa mga nagtatrabaho sa mga government pero under kumbaga job order o contract o service. So, dito, pwede rin sila mag-apply sa SSS as volunteer. Yes po, yung ating mga nasa government po, dahil ngayon po meron po tayong ongoing din po na program na meron po tayong partnership with various government agencies na ito po yung ating tinatawag na Kasangga Collect Program or KCP. Na kung saan yung kanilang mga job order or contract of service workers po na hindi covered under ng GSIS ay pwede po silang i-rehistro po sa SSS bilang self-employed members. At ang mode of payment na kanilang contribution is through salary deduction scheme din po. Pero ang paghulog, yun po, i-deduct sa kanilang sweldo and then yung kanilang agency will remit the contributions to SSS for their self-employed membership po under the SSS po. Meron po ba ang klasifikasyon po ba o kung paano maging miyembro ng SSS? Kasi sa PhilHealth, meron tinatawag na indigent member. Tapos yung dito sa pribadong sektor. Pero sa SSS, ano ang klasifikasyon para maging isang miyembro? Opo, yung ating gaya po na nabanggit natin, dalawa po yung ating klase po ng coverage ng SSS, yung compulsory and then yung voluntary coverage po. So compulsory, yung mga employed po na ating mga kababayan sa private sector at yung mga self-employed po. Sakop nito yung mga professional workers at yung mga manggagawa po sa informal sector. And then yung voluntary, yun din po yung mga individual members po or paying members na nahiwalay sa trabaho, nagpatuloy sa paghuhulog bilang voluntary member at yung mga non-working spouse at yung ating mga overseas Filipino workers din po. Bakit Sir J, bakit importante na magpa-member sa SSS ang isang Pilipino? Ano ang makukuha nila kapag sila ay magpa-miyembro? Opo, yung ating kaya importante po, unang-una po yung Social Security coverage po is mandated po by law na kapag halimbawa employed po kayo, na dapat po kayo po ay ni-report ng inyong employer and then yung employer niyo po ang magre-remit ng inyong contributions. And then ang isa sa pinaka-importante po dito is binibigyan po nga natin ng protection yung ating mga members in times of contingencies, katulad po yung nabanggit natin kanina na kapag halimbawa nagkasakit po sila, ay may makukuha po silang benepisyo sa mga araw po na hindi po sila nakapagtrabaho. O kung ano man po, kung halimbawa sa ating mga babaeng members, pwede po silang mag-file for their maternity benefit. So marami po ang magiging makukuha or benepisyo ng ating mga members. At dahil meron po tayong mga programa na talagang nakakater po doon sa kanilang pangangailangan base kung ano po yung contingency na maaari nilang ma-experience po in their lifetime po. Ang mga foreign national, kasi dito marami tayong mga foreign national, pero meron silang permanent visa, kumbaga permanent resident visa.
So, pwede din po ba sila mag-apply ng voluntary member or self-employed? Kasi siyempre meron mga corporation na meron din foreign national na nakakasama. Yes po, meron naman po tayong mga members po, lalo na po yung mga expats po na they are reported by their companies po na sa SSS po. Meron naman po tayong mga foreign po na mga members po na registered sa SSS as employed po. Siyempre, sa mga nakikinig, sa mga hindi pa naging miyembro o sa mga naman dating miyembro, tapos nahinto. So, ano-ano ang mga benepisyo at pribilehiyo na nakalaan para sa mga SSS members para hindi nila sasabihin, ay, sayang pera ko doon na maghuhulog ako sa SSS. Opo, yung ating mga members po na nahinto po sa paghuhulog at dapat po talagang bigyan po natin ng pagpapahalaga yung pagiging member, lalo na po kasi yung may mga ilang tayo mga benefits na kailangan po, meron po tayong current po na hulog. So katulad po nung sickness, yung maternity benefit po, yan. Kailangan po within 1 year prior po dun sa inyong semester of contingency, dapat meron po kayo at least 3 months na hulog po. Yung iba pong ating mga benefits like disability, yung mga retirement po, meron po yung sinusunod na minimum qualifying number of contributions. For example po, yung disability, dapat po meron tayong 36 months. Yung ating retirement, meron po tayong at least 120 months po na hulog para makapag-pension. Kung hindi naman po, lump sum po ang makukuha po nating benefit. So dapat po yung ating mga members ho na lalo na yung mga employed tapos hindi na wala ng nahiwalay sa trabaho at nagkaroon naman po ng additional income po. Hinihimok po natin sila na ipagpatuloy pa rin yung paghuhulog kahit voluntary member po dahil mahalaga po na may hulog po tayo para pagdating dalo po ng ating pagre-retiro ay makukuha po tayong benepisyo. At magkano po ba ang minimum at maximum na nahulog sa SSS? Sa ngayon ho, yung ating minimum ho is yung nasa 4,000 po na monthly salary credit ay may katumbas po ito na 570 pesos. And then yung ating maximum po na pumapatak po na monthly salary credit po na 30,000 pesos po, ang katumbas po na premium nito or yung SSS contribution ay 4,230 po kada buwan po ito. So kasalukuyan po ay ang rate po ng ating contribution is 14% po yan. So kung halimbawa po yung ating member po ay employed, ito po ay paghahatian po ng kanilang employer. Yung employer po ay ang share po niya is 9.5% and 4.5% naman po yung sa ating empleyado. Pero sa case po ng mga individual paying members like self-employed, voluntary or OFW po, yung buong 14% po ang kanilang babayaran dahil wala naman po silang employer. Pero kung sa mga self-employed na walang fixed income, pero gusto nila bayaran o maghulog sa SSS, doon sa pinaka-maximum, pwede pa, pinapayagan po ba ng SSS? Pag self-employed po, ibase po natin yung ating paghuhulog kung ano po yung talagang kinikita po natin. So kasi po dahil pagka nag-register naman po tayo sa ating sa ating form po, hindi ni-declare po natin doon yung ating monthly income. So kung halimbawa tumaas naman po talaga yung kanilang hulog, pwede naman po nilang i-increase yung kanilang pagbabayad ng contribution. Kung sakali naman na wala siya ng trabaho and then sabihin natin nag-file siya ng early retirement pero wala pa siyang 60. Yung dati ang hulog ng meron siyang employer nasa pinaka-maximum. So nung time nung nawala na siya ng trabaho, pwede po ba niya bumaba doon sa dati dahil wala siyang trabaho? Opo, yung ating members po, yung employed po, tas nawalan po ng trabaho at nais po nilang ipagpatuloy yung paghuhulog. Pwede naman po na kung ano po yung first payment nila as voluntary member ay kung ano po yung kanilang kayang ibayad. Yung ating dapat tandaan. Pwede naman po itaas nila or pwede naman po babaan po nila ng kaunti. Pero kung halimbawa naman po
voluntary member na po sila, no, tapos gusto nilang Oo. kataasan pa, may ruling po tayo na dapat kung halimbawa 55 years old and above, hindi po dapat pwedeng Oo. mag-increase ng abrupt na more than 2 steps po. At saka ang pag-increase po is not more than 2 steps or pag-decrease, and ang pag-change Ah, once a year na lamang po. Pero kung below 55 years old naman po, kahit magkano po yung gusto nilang ibayad, gusto or at kayang ibayad po, pwede naman po. ayun. Kasi yun ang next na itatanong ko sa'yo. Kasi may nagsasabi, kapag sila ay nasa age of 50, dapat ang hulog nila nasa pinaka-maximum para mas malaki daw ang makukuha nilang pension kapag sila ay magre-retiro na. Opo. Tama din po yun na yung pagmataas po. Kasi po yung ating pag-retirement benefit po, may factor din po yung taas po ng monthly salary credit po nila, lalong-lalo na po yung mga current po na hulog po nila. Pero dapat rin po nating tandaan na part of the computation din yung dami po ng kanilang hinulog, yung kumbaga yung tagal po ng kanilang paghuhulog. So, bukod po doon sa taas ng kanilang monthly na binabayaran, may factor din po yung dami ng kanilang hinulog. So, hindi po nawawalan ng halaga yung mga past contributions po nila na hinulog sa SSS. Ito rin po ay kinoconsider po natin sa pagko-compute ng kanilang makukuhang monthly pension po for the retirement benefit. Atal kasi meron nagtanong doon sa YouTube channel ko. Tatanong siya ay nasa, I think 57 or 58 years old siya. Tapos sabi niya gusto daw niya maging miyembro po ng SSS. Sabi ko kung 58 plus 10, di 68 na bago siya makakompleto ng 120 contribution. Ina-allow ba yan ng SSS? Yung ating kung magre-register pa lamang po siya, dapat po yung kasi ang maximum, ang limit po natin sa pag-register po sa SSS is dapat hindi po siya more than 6 years old above, below 6 years old dapat po pwede pa po siyang pa-register po sa SSS. So katulad po niya kung 57 or 58, kung meron naman po siyang source of income, halimbawa po ay nagtitinda po siya, pwede siyang magpa-register pa naman po as self-employed naman po. Pwede pa po yun. So pwede pa rin. Pero hindi pa rin siya makakapag-file ng retirement at the age of 65 kung 58, kulang pa. So kailangan buuin niya yung 10 taon. Opo, pwede naman ho niyang pag halimbawa 65 na ho siya, no, tapos hindi pa kompleto. Pwede naman ho niya ipagpatuloy as voluntary member po yung paghuhulog po niya para mapunuan po niya yung minimum requirement po natin na 120 months para makapag-avail po ng retirement benefit na pension. Ang ano lang po nito is, ang effect lang po nito is mamumove yung pag-file niya ng retirement benefit kasi i-consider po natin dapat pasok po sa computation yung lahat po ng 120 months po na hulog niya. Oo, kasi isang halimbawa dito sa Philippine Coast Guard. Sa Philippine Coast Guard, at the age of 56, magre-retiro na sila. And then, naisipan na nila na yung pera nila, makukuha nila, ay gusto nila maghulog, gusto nila maging self-employed sa SSS. So, pwede pa sila. Pwede naman po kasi wala pa naman po silang 60 years old. Pwede pang mag-register po as self-employed. Pero kung halimbawa naman po, baka naman may dati na silang hulog, kahit yung mga iba po na hiwalay lang sa trabaho, nais nilang ipagpatuloy, pwede nilang ipagpatuloy as voluntary member, provided po na may hulog po siya before as either self-employed po or employed po. Tapos ipagpapatuloy lamang po nila. At ano naman itong mandatory provident fund ng SSS at sino-sino ang sakop ng dito sa programang ito? Opo, yung ating isa po ito sa mga reforms po ng ating Social Security Act po ng 2018, no? Yung ating mandatory provident fund, ito po yung ating compulsory retirement savings scheme na ito po yung may ang mga members po natin na nakakapaghulog ng at least 20,000 po na bracket. So pag nakikita nyo po doon sa, for example, kung kayo po ay employed at ang sweldo po ninyo is
nasa 20,000 po, makikita nyo po sa inyong payroll, ang tawag po natin dito is yung Workers Investment Savings Program or WSIP or WISP. So meron pong share dyan na for the WISP, ito po yung mandatory provident fund po. So bukod po doon sa makukuha po nilang benefits under the Social Security Program, yung retirement, pag nagretiro po sila, meron din po silang additional na benefit under po ng Mandatory Provident Fund Program. So parang ano po ito, additional po ito na kanilang savings pagka nag-retire po sila, may makukuha pa po silang dagdag dun sa kanilang benefit po sa retirement program po natin. Ano naman ito, voluntary provident fund? Kasi meron mandatory at meron man voluntary provident fund. Itong ating voluntary provident fund, ito naman po yung mga members po natin dahil hindi naman po, batid naman po natin na hindi po lahat ay mayroong income po na at least 20,000 po, no? So ito pong provident fund program na po na ito ay ino-offer natin sa lahat po ng gustong mag-enroll for this program na ang gagawin lamang po ng ating members ay mag-register po online for this program bago po sila magbayad. So, minimum po ng pagbabayad nito is at least 500 pesos per month po. Pwede po silang makapagbayad under this voluntary provident fund program po natin. So, like po ng ating mandatory provident fund, so pagka halimbawa nag-retire po ang ating member, meron din po siyang additional na makukuha bukod po dun sa kanilang retirement benefit or kung other po na mga yung final benefit po na makukuha nila. So additional din po na savings po para po sa kanila. So ito po ay in-offer natin para po sa mga kababayan po natin na below 20,000 po yung kanilang income. Para meron naman po din silang opportunity na makapag-ipon din naman po. Parang investment na rin po nila ito. Paano naman ang proseso sa pagbabayad ng contribution ng mga individual? Opo, yung ating pagbabayad po ng contribution po, pinaka-importante po, dapat yung lahat ng ating members na magbabayad as individual, like yung mga voluntary or self-employed, dapat to register to sila sa My.SSS. Dahil before po tayo makapagbayad, dapat to meron po tayong payment reference number. So ito po ay makukuha po nila sa kanilang My.SSS. Meron po tayong option doon para makapag-generate po ng PRN. So itong PRN or Payment Reference Number, ipiprint lamang po nila. And then ito po yung kanilang ipapakita sa mga payment facilities pagka nagbabayad na po sila. So ang kagandahan po ng system po na ito, pag nagbayad po sila today, within the day po, makikita nila sa record nila na posted na po yung kanilang contribution. At mami-minimize din po natin yung error po ng pagbabayad. At totoo ba na kapag nakapag-file ng retirement ang employee at sige pa rin ang paghulog ng employer, totoo ba papatawan ng penalty ang employer? Kasi may employer na nagsabi sa akin na yung HR nila nalimutan na nagretiro na yung tao nag-file ng retirement at sinama pa rin sa paghulog. So may penalty daw ang employer. Totoo po ba yun? Ang alam ko lang po, Doc Hilda, no, yung paghalimbawa po, yung meron po silang naihulog na isama na employee na retired na po pala, pwede naman po nilang mag-request po ng refund or adjustment na lamang po doon. Ang effect po kasi nito, pag halimbawa po yung member po is retired na po and then may retirement benefit na po no, per record po, no. So active na yung kanyang retirement. So ibig sabihin po, kasi pag hinulugan po siya, mahihinto po yung kanyang pension. So, kasi ang ating retirement benefit po, lalo na kung ang age po is 60, below 65 or 60 to 64, nag-retire na po, bago naman po yan maproseso ng SSS, humihingi po tayo ng certification. Sinecertify yan ng kanilang employer na talagang retired na po itong kanilang empleyado. So may ano naman po yan, part of the system po yan na merong ginagawa din po, may participation din yung employer na pag-certify ng applicant na talagang retired na po sa kanila. Dahil ang age naman po niya is 60 years old or 64. Pero kung 65,
technical retirement na po ito, so dapat hindi na talaga hinuhulugan. Pero kung halimbawa below 65, 60 to 64, kung employed naman po, dapat to hulugan pa rin po nila. Pero hindi po yan qualified pa para mag-file for retirement benefit dahil may work pa po sila. Kung sakaling yung empleyado umalis na doon sa company at the age of 60 at naka-file po sa SSS, so nagpe-pension na, tapos yung employer niya na yung HR nila nagpatuloy sa paghulog, yung pag-apply, kahit na, kasi ito, sinabi natin meron din siyang certificate na wala na sa kanila. Tapos naihulog pa rin nila, baka maapektuhan yung miyembro na nape-pension kasi wala pa sa at the age of 65. Yes po, pagka yung pumasok po yung bayad, may effect po yan. Maaring mahinto po yung kanyang pension. So, dapat to careful po yung ating mga companies na yung mga sinertify na naman po nila na separated or retired na sa kanilang company, dapat to i-check nila din yung kanilang paggagawa po ng payment reference number or yung collection list na talagang malinis po yung kanilang listahan para wala ho silang error news na mababayaran na mga separated na employee na sa kanila. Pero may pinapatawad ba ninyo ng penalty kapag gano'n ang nagawa ng employer na hindi naman sinasadya? So far, Doc Hilda, wala naman po kung alam na may penalty po tayo pagka ganyan po. Ang ginagawa po natin is, yun nga po, in-advise natin na mayroong adjustment na lamang po doon sa kanilang pagbabayad. So, yun, kasi nung sinabi niya sa akin, pero sinagot ko kagad, ay, imposible, alam ko walang penalty yan. Pero para just to be sure, sabi ko, itatanong ko kapag naka-live po kayo. So, kapag sila nagbayad, ngayon, pwede sila mag-apply ng refund. Pero wala silang penalty. So far po, Doc, in my wala naman po kung matandaan na may penalty. Kung hingi po natin yung details po niya, pwede po nating ma-check na lamang po. Sa mga self-employed, yung sa mga lalo na sa mga online seller o sa mga may mga pwesto sa mga tiyangge at nais nila maging SSS member pero hindi mapupuntahan ng mga tao. Kumbaga kung interesado sila, saan sila maaari pumunta? Anong dapat nilang gawin? Dapat po ba kung saan siya nagtatrabaho o saan ang kanyang bahay, kung saan siya ang residence, doon ba binabase kung saan yung pinakamalapit na SSS branch? Yung ating pag-file naman po o yung pag-register po as self-employed, maaari naman pong gawin ng ating mga members yan online. So pwedeng yung kanilang mag-download po sila ng ating mobile app, yung SSS mobile app, or kung may computer po sila, bisitahin po nila yung ating website po, yung sss.gov.ph. Meron pong procedure po doon kung paano po makapag-register po as self-employed. Ngayon po, online po yun, pero yung pag nakakuha na po sila, nakapag-generate na po sila ng kanilang SS number online, ipiprint naman din po nila yung registration na record po nila. May instruction naman po tayo doon at ina-advise po natin yung ating mga member na pumunta po kahit saan naman pong branch or yung pinakamalapit po sa kanila na isubmit po yung kanilang documents, yung primary documents, which is yung ating yung kanilang birth certificate po. Dahil pag nag-issue naman po tayo ng kanilang SS number online, dapat to before nila to mabayaran or before nila mabayaran, dapat to matag po ito as permanent number po. Dahil pagka na-generate lamang po ito, ang nakalagay lamang po na status yan is prior registrant. So dapat to mag-submit din po sila ng kanilang birth certificate po sa ating mga branches po para before po sila magbayad as self-employed is nakatag na ho as permanent yung kanilang SS number po. So hanggang anong edad pwedeng maging miyembro ng SSS para at least sa mga nahuling pumasok at ngayon lang nakapanood? Basta po wala pa pong 60 years old po yung ating member, pwede pa po siyang mag-register sa SSS.
At kung sakali naman, at the age of 60 o umabot na sila ng 65 at hindi umabot pa sa 120 contribution, pwede pa rin sila magpatuloy. Yes po, kung ang member po ay hindi pa po nakakompleto nung 120 no para mag-qualify for a monthly benefit at gusto nila ipagpatuloy yung paghuhulog as voluntary, pwede naman po. Provided lamang po dahil kung 55 above na po yung ating member, yung pagtaas po or pagbaba ng kanilang monthly salary credit po is dapat po hindi pwedeng more than one or two steps po. At ang change po is once a year na lamang po. So hindi dapat abrupt po yung kanilang pagtataas or pagbaba ng paghuhulog. At sa Sir Jay, may nagpapatanong. Siya po ay isang retiree pensioner at nais siya mag-apply ng loan. Ilang buwan po ba ang binibigay ng SSS kung saan siya mag-apply ng salary ng pension loan? Opo, yung pension loan naman po natin po is pwede na pong yang i-file po yan online. So yung nakadepende naman din po yan kung magkano yung kanyang loanable amount. Pwede na makikita naman po niya kung ano yung pwede niya pong mai-avail na maximum po for the pension loan po. Ma-check naman po nila yan online po. So makikita niya sa online kasi tinatanong niya, pwede ba siya mag-apply ng 3 months o 4 months sa kanyang pension loan? Meron naman po tayo dong option po, Doc Hilda, pagka nag-file po ng pension loan. Makikita po niya doon kung magkano po yung maximum po na kanyang pwedeng i-avail. Opo. Sa bagay ito, Sir Jay, nais kong bigyan ng mensahe. Meron po ba kayong announcement mula po sa SSS? Opo. Manatili lamang po na tutukan po ng ating mga members, yung ating mga kababayan po na kung may para po sa mga updates, always check po yung ating official na Facebook page, yung Philippine Social Security Systems. At ini-invite din po natin yung ating mga members po, no? Meron po tayong pinost po sa ating official Facebook page at ini-invite po natin yung mga members na kung may time po kayo na bumoto po kayo, then meron din hong another po na awards na nais po nating ma-achieve din po yung ating People's Choices TV Awards. So ito po yung katulad yung nabanggit po nila kanina, yung TV Awards na nakuha po natin. Meron pong another po na round po ng award na ibibigay po ng Stevie Awards. So meron po tayong pre-invite na link po doon. Ay check na lamang po nila yung ating official Facebook page at pwede po kayong bumoto once every 24 hours po. So hanggang until po ito, April 30, 2024 po. So pag bumoto po kayo, just wait po nila na may nag-flash po na screen na thank you before nyo po. Yun po yung sign po na confirm po yung kanilang pagboto po sa ating award po na ito. Thank you din po, Doc Hilda, sa opportunity na rin po na ating maibahagi sa ating mga members, yung ating mga updates po sa ating program po. At manatili po sila na yun po, laging tutukan yung ating Facebook page at wag po silang basta maniniwala dun sa mga ino-offer na assistance po, no? Lalo na yung sa mga online na mayroong kapalit po na halaga. So kapag may mga concerns po kayo about SSS, yung online transactions po ninyo, feel free lamang po na pumunta sa ating mga branches. Meron po tayong mga e-centers po na handang mag-assist po sa inyo. Ito po ay libre, walang bayan po. Yun lamang po, Doc Hilda. Maraming salamat po. Sir Jay, may pahabol ako doon sa People's Choice mo. Ito po ba araw-araw hanggang umabot sa April 30 ang pagboto? Yes, o once lang sa isang tao? Opo, ko po, Doc Hilda, no, i-send ko po sa inyo i-share ko yung pinost ko na ating Facebook page po para matulong din po sa ating objective po na makakuha din po ng pangalawang award po. Yes po, at tayo po ay after the program, unang-una boboto po ako. Natural, dati suporta ng SSS para sa second award.
Maraming salamat po, Doc Hilda. Yan po. Maraming salamat po. Ang nakasama natin muli ay si Sir Jane Labadia. Siya po ang Head of Media Affairs Department mula po sa SSS. Kung meron po kayong mga katanungan o gustong linawin na mga bagay-bagay, huwag kayong makatubiling magpadala ng mensahe sa ating mga social media account at asahan po na ipaparating namin ito sa SSS. Ito ay bahagi ng ating pagbibigay ng serbisyo publiko at sa hangarin ng SSS na kayo ay mapagliguran. Samantala, ang oras sa buong kapuluan ng Pilipinas ay ganap ng 9:03 ng umaga, Kautiang Kong Sahod Saki. Sa pagbabalik ng health and travel at serbisyo publiko, pasadaan naman natin ang mga headlines, ang mga mahalagang balita na dapat ninyong malaman ngayong araw. Back to DWBL Studio. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Serbisyo Publiko with Dr. Hilda C. Ong. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso. Health and Travel at Serbisyo Publiko. Ang programang tunay na serbisyo publiko na nakaka-touch ng puso.